Ikalawang linggo pa lang ng Marso na Fire Prevention Month, pero pumalo na sa 155 ang mga insidente ng sunog sa Metro Manila ayon sa pinakabagong tala ng Bureau of Fire Protection. Kasama na riyan ang sunog sa Malabon City kaninang madaling araw na ikinamatay ng 7 magkakaanak. May report si Marisol Abduraman. Tila walang kalaban-laban sa lumalagablab na apoy ang daang-daang pamilyang nakatira sa Barangay Tinajeros sa Malabon. Ang kanilang mga mumunting tirahan, mabilis na nilamon ng sunog kaninang alas 3 ng madaling araw. Ay, hindi makapasok yung mga ibang responding unit dahil makikipot yung kalye. Pagpasok ng malaking fire truck. Kaya medyo naubos na agad kami sa tubig. Kung dati dikit-dikit ang kabahayan dito, ngayon, wala na halos natira. Matapos lamunin ng apoy ang lugar nito sa Tinajeros sa Malabon. Ang mas masaklap, 7 ang iniwang patay nito ayon sa BFP. Ganun na lang ang hinagpis ng ilang nawala ng kaanak. Pinahanap ko sa mga pinsan ko. Wala talaga, hindi raw nila mahanap. Yung pala, tigap pala kasama na sunog. Hindi pala nagsitakbuhan. Pareho kami ng asawa. Tatay ko, yung nasa labas, nasama sa sunog din. Ang mga swerte namang nakaligtas, anyway nakipag-unahan sa bilis ng pagkalat ng apoy para misalba ang kanilang mga gamit. Nag-iingay po yung aso ko, tapos nakita ko po, malaki na po yung apoy. Kaya nasabi ko sa anak ko, huwag kang magpanik, magakot ka. Meron namang nagpulot na lang ng pwede pang pakinabangan mula sa naabo nilang ari-arian. Kaya na lang pagtataga namin muna ngayon. Para pangkain? Oo, pangkain ng pang-araw-araw. Isang sinindihang katol ang hinihinalang pinagmula ng sunog na inabot hanggang alas 6 ng umaga. Sa inisyal na tala ng BFP, halos 200 pamilya ang nasunugan, habang mahigit 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng napinsala. Pero hindi lang ang mga nasunugan sa Malabon ang nagdadalamhati ngayon. Ang mag-anak na ito sa Barangay Giwan, Zamboanga City, mapait din ang sinapit nang hindi nila nasagip ang kanilang 3 buwang sanggol mula sa nasusunog nilang tirahan. Ayon sa isang kamag-anak, walang kuryente sa lugar ng mga oras na yon kaya nagsindi ng kandila ang ina ng bata. Pero hindi nito napansin nang mahulog ang kandila sa kurtina. Dahilan para kumalat ang apoy habang naiwang natutulog sa kwarto ang sanggol. Sa loob talaga ng kwarto, doon nag-start. Kasi yung kapatid ko, nagluto pa yun doon. Pagkita niya, pagpasok niya doon, hindi na kaya kasi mainit na talaga. Nagkasunog din sa bahay ng isang kagawad sa Lawag City, Ilocos Norte. Pero nakasaklolo naman ang mga kapitbahay at agad ito naapula. Sa Cagayan de Oro, nasunog din ang opisina ng isang shipping lines company. Mahigit 300,000 piso ang halaga ng natupok ng apoy. Pero sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. Tuwing pumapasok ang Fire Prevention Month, laging ipinapaalala ng mga otoridad na magdoble ingat para makaiwas sa sunog. Pero batay sa tala ng Bureau of Fire Protection, tuwing Marso at Abril pa rin ang may pinakamaraming na itatalang insidente ng sunog sa bansa sa nakaraang 5 taon. Enero pa nga lang ngayong taon na itala ng halos 2,000 sunog sa buong bansa. Mas mataas ito kumpara sa halos 800 kaso ng sunog Enero ng nakaraang taon. Marisol Abduraman, GMA News.